Alam mo, kapag napagod ka na, pwede naman na tumigil ka pansamantala. Ganun kasi yun eh. Dapat magpahinga ka at pag-isipan mong mabuti kung tutuloy ka pa ba o ititigil mo na ang nasimulan mo. Pero sana tuloy mo. Kasi ganun talaga ang buhay. Madaming pagsubok na alam kong malalampasan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hala, anong oras na ba? 9:00 na pala. Ang sarap ng tulog ko. Si Kuya William kasi pinuyat ako. Naligo na ako pagkagising ko at eto, paglabas ko sa kwarto. Diretso lang ako sa kusina kung saan may mga pagkain ang nakahain. Medyo madaming tao dito sa malaking bahay ngayon. Naglilinis sila ng buong bahay. At si Dave, nasan kaya? Maki, gising ka na pala. Pwede ko na bang linisin ang silid mo? Sige Ben, okay lang. Si Dave, nakita mo ba? Naku, kasama niya si tatay. Nasa palengke. Namimili sila ng mga kailangan sa kusina at tsaka paubos na kasi yung mga pagkain sa rep. Kaya sila na yung nagpunta. Ako sana yung kasama ni tatay, kaya lang. Sabi ni Dave, siya na lang daw. Okay. Sige na, maglinis ka na. Wika ako. Sige Maki. Kumain ka na dyan. Nagluto na ako para sa'yo. Salamat. Wika ako. Tapos ito, nagtungo na siya sa silid ko. Ako naman, kumain na muna. Itlog at hotdog, tapos may kamatis at pritong talong. At nung matapos ako makakain, eto, lumabas muna ako. May mga naglilinis kasi sa loob ng bahay. Ayaw ko naman na pakalat-kalat ako. Dito muna ako tumambay sa labas, sa mga puno ng mahogany. Malamig kasi dito at malilim. Sakto sa mainit na panahon. At sa paglipas ng mga sandali, wala, si Ben. Mukhang pupuntahan ako dito. Medyo di ako komportable sa kanya. Kasi naman, parang iba siya. Ewan ko ba, basta iba. Maki, nandito ka lang pala. Nilinis ko na yung silid mo tapos yung mga madumi mong damit. Inilagay ko na sa washing machine. Nilalaban na. Ha? Nakakahiya naman Ben. Kaya ko namang maglaba. Sumusunod lang ako sa utos ni Sir William. Sabi kasi niya, alagaan daw kita habang andito ka sa asyenda. Teka lang. Huwag kang gagalaw. Bigla na lang may dinukot si Ben sa bulsa niya. Isang maliit na towel tapos ipinunas niya sa noo at pisngi ko. Ayan, wala nang pawis, Maki. May gusto ka bang kainin o inumin? Ben, di mo naman kailangan na gawin yun. Nakakahiya eh. Okay lang yun, Maki. Utos siya ni Sir William. Basta, kapag nakikita daw kitang malungkot, pasayahin daw kita.
Talaga ba, Ben? Oo, Maki. Talagang talaga. Ah, okay. Pero huwag kang mag-alala, Ben. Di ako malungkot at okay lang ako. Ah, okay. Teka. Iihi lang ako. Wika ni Ben. Na aba, naglabas na lang bigla ng titi dito sa tabi ko. Napatingin tuloy ako. Nasa tabi ko eh. Pero di naman ako interesado. Ben. Di ka ba nahihiya? Eh, nakita ko na yung titi mo. Bakit naman ako mahihiya, Maki? May ganito ka din naman. Gusto mong hawakan? Ayoko, Ben. Biro lang, Maki. Masyado ka namang seryoso. Teka lang, huwag mo akong kausapin. Di ako mapahihi ng maayos eh. Kaya ito, habang naihi si Ben, nakatingin lang ako. Di naman ako interesado. Mas malaki yung kay Kuya William. Maki, ano bang gusto mong gawin? Wika na Ben, habang nagpapagpag. Gusto ko sanang magpunta sa bayan, Ben. Kaso, sabi ni Kuya William, bukas na lang daw para kasama siya. Ganun ba, Maki? Kung gusto mo, tara na lang maligo sa ilog. Para di ka mainip. Ben, di ako marunong maglangoy. Maki, mababaw lang ang ilog dito at malinis. At saka, ako na ang bahala sa'yo. Aalagaan kita. Ben, kaya ko ng sarili ko. Huwag kang mag-alala. Tara na nga dun sa ilog na sinasabi mo. Kaya naman, eto. Lumabas kami ng asyenda. Nakamotor kami, angkas ako. At eto, sa di kalayuan. Nakarating kami sa napakalawak na ilog na medyo mabato. Pero yung tubig napakalinaw. Tapos, may napakahabang tulay. At eto, dito kami nagtungo sa ilalim ng mahabang tulay. Dito kasi di mainit. Ayaw ko naman na masunog ako. At eto, si Ben. Hubot-tubad talaga na tumalon sa ilog. Gagi talaga, hindi nahihiya. Ben, magdamit ka, baka may makakita sa'yo. Maki, huwag kang maglala. Walang ibang napunta dito. Kung meron man kababata ako lang din. Mga kasama ko din na naliligo dito. Kaya walang dapat ikahiya. Okay. Ikaw ang bahala. Bika ako. Tapos ito. Nagtanggal na ako ng damit ko at lumusong na ako sa ilog. Ang lamig, Ben. Yakapin kita, Maki. Gusto mo? Para di ka lamigin? Hindi. Okay lang ako. Wika ko naman. Siyempre ayoko talaga. Kasi parang di naman tama yun. Tapos wala pa siyang kahit anong suot. At eto, nasa mababaw lang kami. Medyo malakas yung agos ng mga bato. Kaya nakahiga lang ako habang dumadaan ang agos sa katawan ko. Nakapikit lang ako. Ang sarap kasi sa pakiramdam eh. Kaya lang, may naramdaman akong pumapatak na tubig sa mukha ko. Pagmulat ko, si Ben.
nakatayo malapit sa mukha ko. Tapos natuloy yung titi niya na sa mukha ko pumapatak. Napabangon ako bigla. Ay naku. At si Ben, mabilis na nagsuot ng short. Tapos mula sa malayo, may mga babaeng paparating. Madami sila. Binilang ko nga eh. Mga 11 ata. Mga kasing edad ko lang din at mukhang maliligo din sila dito sa ilalim ng tulay. Ben, ngayon ka maghubo at magpakita ng titi. Maki, ikaw na lang. Hala, bakit ako, Ben? Maki, titigan mong mabuti. Hindi ka sigurado kung mga babae talaga yan. Alam mo naman ngayon, iba na ang panahon. Mapanlin lang. Nang sabihin niya ni Ben, napatitig ako sa mga babae na paparating. At nung malapit na sila, may nagsalita na babae na malaki ang papaya. Kaya lang, kaboses ni Papa. Ben, uwi na tayo? O nga, Maki, delikado tayo. Dalawa lang tayo dito tapos sila madami. Kaya ito, uuwi na kami. At yung mga dumating na mga babae, mga boses lalaki. At bakit daw uuwi na kami? Ayaw ba daw naming makakita ng mga malalaking papaya? Ayaw ko. Tapos may ahas yung papaya. Pero hindi naman masama. Natakot lang talaga kami. Ang dami nila eh. Baka itali kami tapos kainin kami ng buhay. Kaya ito, pauwi na kami. Natatawa na lang kami ni Ben sa nangyari.